And they might Wow. succeed, ha? Oo. They might succeed kasi hiwalay na ang euro dollar tapos yung ibang bansa. Baka imbes na papunta na sa New York, papunta na diyan sa Korean na Wow. Songdo City, no? Oo. Eh kung dumami pa 'yon, maaring matupad nila yung kanilang objective. Yun ang objective ng Songdo. Songdo. Imbes na imbes na mag-generate lang ng trabaho sa mga Koreano. Kasi wala naman masyadong problema ang Korean sa trabaho dahil nga very productive sila, di ba? Dami nilang produkto, yung Kia, ganyan. Wala sila masyadong problema na mag-generate ng jobs. Pero ang gusto pa nila, yumaman pa sila. At agawin, ha? Lahat. Hindi lahat sila, hindi lang yung mga nagawa ng So, yung Songdo City, hindi na magbigay ng trabaho sa mahirap na Koreano, kundi payamanin pa sila lahat. Yun ang project ngayon ng Songdo City. Okay, Ang ganda, makikita nyo sa internet, nyo lang sa Songdo City. Songdo City. Ano spelling ng Songdo? Song, parang kumanta. Song, okay. Akala ko nga gusto nila makuha lahat yung magagaling kumanta, kaya ready na sana akong tumakbo ron. Yung pala New York, ha? Wall Street ang gusto nilang yung pala, itatag, ha? ang gusto nila mayayaman, Wall Street, doon lilipat sa kanila. And medyo na rin kasi si Warren Buffett mismo the second richest. Nag-invest na nun? Ang dami wow. investment ng Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Ang dami niya investment sa Korea kasi nakita niya na magbo-boom ng gusto ang Korea. Wow. At saka kung ganyan nagkaroon ng tiwala, yung mga richest man in the world, walang pupuntahan talaga yun kundi sa pagunlad. Yeah. At hindi malayo na kung magaganap ang Loveland City sa Pilipinas, syempre ganoon din ang trust na ibibigay ng mga taong yan. Oo. Hindi ba yung mga Koreans na nga ngayon nagpupunta rito dahil sa lakas ng mga negosyo nila. Hindi na kulang na ang tao nilang magtrabaho. Kaya kagaya yung pinuntahan natin sa Subic. Teka, yung gumagawa ng barko doon. Sige, nakalimutan ko nandito sila dahil wala namang trabahador doon ginagamit nila ang trabahador natin. Ganon sila kaunlad. Okay, mental block tayo, no? Kasi yung sa Subic, yung gumagawa ng barko na pinakamalaki, no? Hanjin. Hanjin, okay, Hanjin, tama. Okay, no? Engineer, matanong ko lang, no? Sa mga lahat ng presidentiable, sino tinitignan ng Filipino-Americans, grupo ninyo, na po pwedeng magpatupad ng Loveland City bukod kay ERAP na binabanggit ni Albert? Meron ba? Meron ba nakikita? Wala. Well, wala naman nakikita. Pero actually, kung makausap natin siguro, lahat sila pwede. Okay, text natin from Romwell Alarcon. Physical impoverishment is the highway going to mental slavery and consciousness incarceration. Romwell Alarcon, yan. Ano masabi mo? Tama? Okay ba yun? Totoo yan. Okay, no? Okay, meron pa tayong text dito from Albert. Sabi niya, narinig ko lang long time ago, si engineer na si ERAP ang choice niya tungkol sa mga project proposals niya. Ayun! Kaya pala, meron pa hiwatig pala. Actually, lahat ng makukontak namin na presidentiable, sinasabihan namin si Noynoy, binigyan din namin ng kopya ng Loveland City, binigay din namin lahat yung pero so far mukhang wala pang gumagalaw na nagagawin yun. Wala pa kami nakikitang medyo konkreto na movement nila para gawin yun. Okay, from Dennis Mohano, sabi niya, good PM Saldi and Engineer Uy. Engineer Uy, di ba sa Mount Rushmore nakaukit yung mga bus ng 4 na American president, si Theodore Roosevelt, yung isa di ho ba? Sino ho ba ang greatest American president of all time? Yan. Happy birthday, Mr. Mate Saldi. Okay, thank you, Dennis Mohano. Okay. Well, the best way na masagot yan, depende po sa panahon, So, punta lang kayo sa, sa internet, ask.com,
ano niyo yung greatest US presidents or whatever. Of all times, president. Lalabas yun. Lately, sumasama na si Reagan doon. Oh, Ronald Reagan, ha? Yeah. So, doon sa 4, kasunod na si Reagan, ha? Yes, actually sabi yung ibang survey ata halos pantay na eh. O kaya baka mas number 1 na siya dahil siya ang nagpa-collapse ng communism. Yung Cold War, ha? Tumapos ng Cold War. So they put a lot of priority on that. Pero hindi ko pa nakuha yung latest survey. Kaya the best way po, anytime na gusto niyo malaman, punta lang kayo sa internet, pasok kayo sa ask.com, tapos ilagay nyo na yun, who are the greatest American president or kung ibang bansa gusto ninyo, lalabas po dun sa latest survey nun. Parang ano din yan parang yung sa Pulse Asia din yan Kung tinanong mo last week o 2 months ago, iba na, umalsa na si ganon, lumubog na si ganon. So, nasa panahon yan. Kung anong panahon mo tatanungin. Pero ang mga nakasulat yata, parang nababasa ko, ano? Yan sinabi ko, si Abraham Lincoln. Yeah. Civil War. Civil War. Pero Conclusion ng Civil War. na-keep niya na united ang Okay. Okay, yung tanong ko lang, yung balikan ko yung sinabi mo kanina, Enjoy, itong greatest human rights violation, no? Itong ginagawa ng mga deadbeat dad, no? Dahil nila, no? So, sinasabi nga, pwede ba natin ipanawagan yun sa Commission on Human Rights na mukhang ito yung tingnan nila, no? Kaysa tumingin sila ng iba't ibang kaso ng human rights. Ito pa lang, simula sa pagka-baby ng bata, ando na yung violation, no? Hindi, yun yung sa Declaration ng Human Rights, parang na-base lang yun doon sa mga hindi magkakilalang tao. Parang sa gera usually na-base yan. Pero they took the assumption na hindi naman ginugulpi ng magulang nila yung anak nila. Pero iba naman yung tinakbuhan pa yung tinakbuhan mo yung anak mo na baby, no? So hindi na kino-consider yun. Pero kung tutuusin mo talaga, wala nang mas grabe na human rights violation kaysa yung sanggol na walang kalaban-laban na naiwanan. Tapos naglilimos siya sa kalye, masagasaan siya, mapilayan siya, whatever. Tapos wala siyang makain, umiiyak siya sa gutom. Pag may sakit siya, walang panggamot. Alam mo, paano mo sila mas maggrabe pang human rights? Kaya siguro mas maganda nga yung, hindi man sa, ito parehas pangit, pero kung pagkukumpara mo yun, nakikita, halimbawa, isang bata na binubugbog ng tata niya, pero pinapakain, binibigyan ng lahat ng pangailangan niya, siguro mas maganda pa yan kaysa doon sa bata na totally pinabayaan niya. Oo, talagang ang hirap. Pero nakakasuhan ng human rights violation yung tatay na nagbugbog sa anak niya. Yeah. Samantalang yung iniwan niya, hindi siya nakakasuhan. Yun ang problema ng batas natin. Hindi, sa Amerika, hindi nangyayari dahil nga protected ng batas. Okay, no? So, para hindi mo tayo maligaw sa ating pinag-usapan, no? Basahin ko lang itong chat ni Frank from Toronto, Canada, no? Sabi niya, ang quote sa sinulat ni Lincoln ay appeal na niya sa mga citizens ng US tungkol sa pagtupad sa batas para sa mabuting pamayanan. Matandaan natin na si Lincoln ay nahalal na presidente ng Amerika nang sumambulat ang American Civil War and there was chaos in the US at the time. Ang message ni Lincoln in short sa mga citizen ng US ay sumunod at tumupad sa batas at umapila siya sa mga magulang at mga guro na ituro ang pagtupad sa mga batas mula sa kamusmusan hanggang sa ang mga batang ito ay pumasok sa paaralan. Lincoln successfully led his country though its greatest internal crisis, the American Civil War, which preserved the Union and ending slavery in America. Thank you, Frank, for the explanation.